Muhod at ating dasalin ang Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang kapagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkampin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito upang lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Tumayo po ang lahat at ating dasalin ng sabay-sabay ang panalangin kay Jesus, ang mabuting pastor. O Jesus, mabuting pastor, masdan mo kaming nagtitipon at nagbubuni. Ikaw ang aming Panginoon, ang aming pastor. Tawag mo'y tungo sa daang mapayapa at masagana. Sa piling mo, Jesus, kay siglang gumawa, kay tamis sumimlay. O Jesus, kailan may di mo kami pinabayaan, kailan may di mo kami tinaligdan. Sa paglapit mo, takot ay napaparang. Ikaw ang daan, buhay at katotohanan. Kung wala ka, sino ang tatagal? Butihing Diyos anak, kahabagan mo kaming naliligaw ng landas. Isugo mo ang banal na Espiritu upang kami maging maamo at masunurin at nang ikasiya mong dinggin ang kahilingang ito. O mabuting pastol, ikaw ang tanging pag-asa, kami iyong pag-isahin, bayan ay pasiglahin, akayin mo kami sa iyong kaharian, at doon ikaw ay aming sisilayan at sasambahin, magpakailanman. Amen.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumaiyo rin. Ang ating unang pagbasa po ay paalala, unang-una sa mga pastol, na may malaking responsibilidad ang pastol sa kanyang mga inaalagaang tupa. At ginawa nga ng Diyos na tayo ay nasa ilalim ng mga pastol para may pangangalaga sa atin ang Diyos sa pamamagitan nila. Kaya nga ba ang Diyos parurusahan ang isang pastol na hindi niya ginagampanan ang kanyang gawain? Kaya mga kapatid, alalahanin natin ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkukulang, upang tayo maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Isinugong tagapagligtas ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapanganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatagima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinababayaang ang mga ito'y mangalat at mamatay. Ito ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, tungkol sa mga tagapanguna ng kanyang bayan. Pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Ako na ang magtitipon sa nalabi sa aking mga tupa mula sa lahat ng mga lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Ibabalik ko sila sa kanilang tinubuang lupa at sila'y muling darami. Hihirang ako ng mga pastol na magmamalasakit at mangangalaga sa kanila. Hindi na sila muli pang daranas ng takot at agam-agam, at wala nang maliligaw kahit isa. Akong Panginoon ang may sabi nito. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibulin ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya, ang Panginoon ay matuwid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi doon ako inaakay. Kahit na ang daan iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang.
Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan, sasaakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudyo, at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga Hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at inuulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at dumaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis sila ng lulan ng bangka at nagpunta nga
sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tubungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus. At nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila, sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sabi nga po natin kanina, ang tema ay tungkol sa pastol. At sinabi sa ating unang pagbasa sa aklat ni Jeremias na parurusahan ng Diyos ang mga pastol na hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin. At yung tungkulin ay tipunin ang mga tao. Huwag ipangalat ang mga tupa. At yan din yung sinasabi sa ating ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, na pinag-isa ang mga Hudyo at mga Hentil. Parang napag-isa ng mabuting pastol si Kristo. Yung dating hindi mapagsama, pinagsama. Kaya makikita natin yung tungkulin ng isang pastol. Sa unang pagbasa, sinabi ito, pinagdiinan ito, na sana'y merong malasakit. At yung malasakit ang magpapaisa o magbubuklod sa kanila. Pero medyo hindi pa masyadong malino. Ano nga ba ibig sabihin ng malasakit? At pinakita sa ating ebanghelyo, ano nga bang ibig sabihin ng malasakit? Yung malasakit, sinasabi niya sa mga apostol, nanggaling na kayo sa maraming gawain. Hindi pa nga kayo nakakakain at nakakapahinga. Tayo, magtago muna tayo para kayo makapahinga at makakain. Pero ano nangyari? Naghanap silang ilang na lugar, pero nasumpungan pa rin sila ng napakaraming tao. At ang nangyari sa kanila, ang nangyari kay Jesus, nang makita niya ang maraming tao, ang sabi niya, nahabag siya. Kasi para baga silang tupang walang pastol. Handa na siyang magpahinga at saka yung mga apostol. At nandun po yung kakahalagahan ng magpahinga at kumain. Kasi anong silbi ng isang pastol kung siya isakitin kasi hindi nagpapahinga at hindi kumakain. So importante yung magpahinga at kumain. Pero paminsan-minsan, dala ng misyon ay isasantabi mo ng sandali para tugunan ng misyon. At ganyan nga ang ginawa ni Jesus. Yan ang sinasabi nating malasakit. Alam niyo po, bago po ako naging obispo, na-assign po ako for 15 years sa formation. Ako po'y natutuwa kapag ang seminarista ay matalino kasi hindi nagiging problematic sa pag-aaral. Hindi siya naghahabol ng requirements. Pero ang tunay kong ikinatutuwa, kapag yung seminarista ay merong malasakit sa kapwa seminarista, sa simbahan, sa kanilang apostolate. Kasi malalaman mo na ito ay magiging mabuting pari dahil meron siyang malasakit sa kapwa. Pag sinabing malasakit, ito yung lampas-lampas pa sa kanilang tungkulin. Ito yung lampas-lampas pa sa kanilang gampanin. Yung tipong walang nakakakita, sila lang may alam, pero ginagawa pa rin lang consistently. Hindi yung paminsan-minsan, hindi yung pabugso-bugso, pero consistently. Kaya nga minsan po, parang ayaw mong batiin. Kasi pag binati mo, mahihiya na. Pero pag ganun na yung ginagawa, sasabihin mo, pabulong mo lang sasabihin. Magiging mabuting pari ito.
Pero ang paanyaya ng Diyos ay tingin ko hindi lamang po sa pare, hindi lamang sa obispo, hindi lamang sa Santo Papa. Alam niyo po, dahil po sa pandemya, pilit na ipinalakas ang domestic church. Pag sinabing domestic church, ito yung simbahan na matatagpuan mo sa bawat pamilya. Ito po yung domestic church. At ang nangyayari po dito, lalo po nung umpisa ng pandemya, at bawal pumasok dito sa simbahan, ang bawat simbahan na nangyayari o na pinalalakas sa tahanan, dati po kasi, pamilya pumupunta sa simbahan. Ang tungkulin ng tatay at nanay ay dalhin na sila sa simbahan. Tapos na. Pero ngayon ang nangyari, dahil sila'y nananatili sa bahay, sila'y nagsasabi sa mga anak nila, "Uy, maghanda na kayo. Magsisimba na tayo." Minsan na nangyari, naghahanda pa sila ng altar para talagang maramdaman nila na sila'y magsisimba. So, hinihanda ang kanilang mga anak. Sasabihin, tabi nyo muna yung mga cellphone nyo. Tabi nyo muna yung mga laro. Tabi na muna yung mga gadget. Tayo magsisimba. So, makikita natin, nandun na yung pagiging pastol ng magulang sa bahay. Tapos, ang nangyayari pa dyan, kapag sa gitna ng misa, malikot ang mga bata, siya rin magsasabi, tama na yan, magulo kayo. Hindi kayo nakakapagsimba. Kapag may tanong yung mga anak, "Tay, Nay, anong ibig sabihin ng ganito? Anong nangyayari dyan sa harap?" Sana'y napapaliwanag ng mga magulang anong ibig sabihin nun. Kung hindi man, sandali lang ha, magre-research lang ako. Aalamin ko anong ibig sabihin niya. So, anong nangyayari? Nagtuturo din siya. Ang pastol nagtuturo at gumagabay. Kaya makikita natin, dito sa pandemya, kahit sabihin na natin, para bagang hindi tayo pinag-isa. Pero sa isang banda, pinagtibay din ang mga pastol sa tahanan. Kung ito man ay hindi nyo ginagawa, magandang umpisahan nyo pa rin ngayon na kayo ay maging pastol sa inyong mga bahay. Pwede nyo umpisahan po sa pagrorosaryo, sa pagdadasal ng orasyon sa bahay, sa pagdadasal ng tuturuan ng mga bata paggising sa umaga magdadasal. Kasi nakikita din sa inyo. Pagdating sa gabi magdadasal, magpapasalamat. Kaya makikita natin, yung pastol ay hindi lang po yung pare. Pero ang bawat magulang, kung tutusin nga po, ang bawat isa na nakumpilan ay dapat pastol. Kaya makikita natin ang responsibilidad parang na pinasigla natin sa bawat isa. Sinasabi natin dito, "I am responsible for each one of you." At yan din ang sasabihin nyo, "I am responsible for each one of you." So nangyayari dyan, may nangangalaga sa akin, may inaalagaan din ako. Kaya napaka-importante yung malasakit, yung kalidad na yon. Paano nga ba makitungo sa ibang tao bilang pastol yung may malasakit? Kasi pwede tayong pastol na masungit. Hindi ako tumingin sa'yo kasi. Pwede tayong pastol na mataray. Pero meron ba tayong malasakit? At para sa akin, yun yung hinahanap-hanap bilang halimbawa, bilang inspirasyon ng mga tupa. At kung ito'y magagawa natin, napakaganda kasi hindi lang tayo nagtuturo, tayo nagiging saksi, tayo nagiging halimbawa sa ating kapwa. At yun yung mas makapangyarihan na pagtuturo, yung pagsasaksi, yung pagiging halimbawa. Kasi madaling magsalita. Mura lang po ang salita. Pero yung pagiging saksi, yung pagiging witness, pagiging halimbawa, mahirap.
consistently. Ang nangyayari, na mayroong paghuhubog na nangyari sa atin, inevitably, nagkakaroon din po ng paghuhubog sa ating paligid. Hindi natin alam. Hindi natin direkta ginagawa. Pero may nangyayari po sa ating kapwa. Ngayong panahon ng pandemya, dito natin makikita kung sino yung may malasakit. Ito ba ay halimbawa lang? Papalawak lang ng papel? O ito'y tunay na malasakit? Natutuwa po ko kasi ang bago pong arsobispo ng Manila, si Cardinal Advincula, ang motto po niya, Audiam. Ang ibig sabihin po ng Audiam, I will listen. Kasi ang tunay na nagmamalasakit, nag-uumpisa sa pakikinig. Hindi ko pagdidiinan kung ano yung gusto ko, pero nag-uumpisa sa pakikinig. Ano bang sentimiento nitong taong ito? Ano bang nasa sa puso ng taong ito? Ano bang pangangailangan nitong taong ito? Nag-uumpisa sa pakikinig. At magandang halimbawa yun para sa ating lahat. Kasama po ako na tayo na mag-uumpisa sa pakikinig. Pakikiramdaman at makikinig tayo. Ano nga ba ang pangangailangan ng ating kapwa? Kasi doon natin na makikita, ang tunay nakikinig, marunong maglingkod. Kasi natutugunan niya kung ano ang pangangailangan ng kapwa. Yung hindi nakikinig, sige lang siya bigay ng bigay. Pero hindi naman yun yung pangangailangan. Pero nakikinig, inaalam ng kanyang pakikinig yung tunay na pangangailangan ng kapwa. At laging natutugunan. Minsan, kailangan lamang nating makinig. At kahit yung pakikinig ay pagbigay na ng ating sarili sa ating kapwa. Makinig para maramdaman ng ating kapwa yung ating malasakit para tayo maging tunay na pastol sa ating kapwa. Magsitayo po tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus, namalas natin ang awa at malasakit ng Diyos, kaya't buong pagtitiwala nating idalangin sa Kanya, Panginoon, kaawaan mo kami at dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Pagpalain mo nawa at gawing mga tunay na pastol ng iyong kawan, ang Santo Papa, mga obispo, kaparian at mga lider laiko, nang sa gayoy patuloy silang mangalaga ng iyong bayang hinirang at mag-alay ng mga sarili tungo sa kaganapan ng iyong kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami dinggin. Tulungan mo, Diyos Ama,
ang mga namumuno sa aming pamahalaan na sundan ang halimbawa ni Jesus na mabuting pastol. Maawain, mapagkumbaba, at tapat sa sinumpaang tungkuling pangalagaan ang karapatan at dignidad ng kanilang mga pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Tulutan mo nawang madama ng mga taong tigib ng kalungkutan at naliligaw ng landas ang pag-ibig mo sa pamamagitan ng pagkandili at pagtulong ng kanilang mga kapwa-tao. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Gabayan mo sa kani-kanilang mga misyon ang mga relihiyoso at relihiyosa nang manatili silang tapat sa iyong kalooban, O Diyos Ama. Naway akayin at tipunin nila ang mga tupang nangalat mula sa iyong kawan. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Ipamalas mo, Diyos Ama, ang liwanag ng buhay na walang hanggan sa mga kapatid naming nahimlay, nang sa gayoy manatiling buhay ang kanilang pag-asang sila'y muling mabubuhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Sa katahimikan ng ating mga puso, idulog natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Ama, dinggin mo ang mga panalangin ng iyong bayan. Punuin mo kami ng iyong kagandahang loob at awa. Hiniling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay,
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob. Kaya't minabuti niyang siya ay ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami ay kanyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo ay huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ako ang inyong Aba at makasalanang lingkod at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kanyang kabiak sa puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. So
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito si Jesus na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento.
Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa, sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang 500 years of Christianity. At dahil din po doon, para tunay nating mapalalim yung paglalakbay na ginawa po natin na 500 years,
tayo po ay nagtakda ng 14 Jubilee Churches na kung saan, kung itong 14 po na Jubilee Churches ay inyong pupuntahan at kayo po ay meron ng passport, sa bawat isang simbahan, merong kayong kailangan gawin, makakatanggap po kayo unang-una ng plenary indulgence sa bawat isang holy door na inyong papasukin. Ikalawa po, pag natapos po yung 14 na yon at nakumpleto nyo na pong ang bawat isa po doon kasi may passport po yan. Kapag natatakan na po yung passport ng 14 na Jubilee Churches, kayo po ay makakatanggap po ng certificate. Katibayan po na napasyalan niyo na po ang lahat ng 14 na simbahan. Hindi ko lang po alam kung yung po ay qualification pag tayo pupunta sa langit. Pero malaking biyaya na po yun as it is. Unang-una, napalalim po natin appreciation natin nung 500 years. Ikalawa, mas nakilala po natin itong diocese po natin, itong mga simbahan po nasa sa ilalim ng diocese. Kasi pinili din po siya historically, geographically, para maikot din po natin ang buong diocese. Kaya meron pong available na passport po dyan sa souvenir shop. Tangkilikin na lang po natin. Humihingi po ng mga volunteers pong iba't ibang mga ministries po, iba't ibang liturgical ministries at ang SOCOM. So kung kayo po'y interesado, kung nais niyo pong maglingkod sa simbahan, sa pagiging lektor, sa pagiging commentator, sa music po, sa lay minister, sa mga altar servers, ay magpatala na lang po kayo at tatawagan na lang po kayo. Pangatlo po, ang Shepherd's Garden of Resurrection, yung columbari po natin sa likod, isa po itong paglilingkod ng katedral sa mga nawawalan po ng mga minamahal. Yung mga minamahal po nating pumanaw na. Kasi dito po mapagdadasal po natin sila, magpag-aalay po tayo kahit paano ng bulaklak. Lalo tigit kapag kayo naman ang nagsisimban regular dito. Ikaapat, para sa mga hindi pa po nababakunahan, itong simbahan po na ito, itong Cathedral Church po na ito, ay nag-volunteer po na maging vaccination center. Magpatala na lang po tayo para tayo po'y mababakunahan at tayo po'y magiging ligtas. Sinusunod din po yung priority po na itinakda ng LGU at ng IATF. Yung inuuna po yung A1 hanggang B something. Nasa A5 na yata po tayo. So kung kayo po ay magpatala na lang po. Tatawagan na lang po kayo kapag tayo po ay pwede na sa pila. Ang paanyaya po ng Diyos ay tayo ay magkaroon ng malasakit sa ating kapwa. Malasakit na nag-uumpisa sa pakikinig, malasakit na nagbubunga sa pagiging saksi ng kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Naway ito'y magampanan nating lahat. Tayong lahat po, magampanan natin ito. Pagdadasal po namin kayo, sana'y po ipagdasal nyo rin po kami, para lahat tayo magagampanan natin ang tungkulin at responsibilidad ng isang pastor. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.